Bakit ipinadala ng Diyos si Jesus sa panahong kanyang itinakda? Bakit hindi mas maaga? Bakit hindi sa ibang panahon? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Galatia 4:4. Ang talatang ito ay nagsasabi na ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak nang dumating ang kapanahunan. Maraming mga pangyayari ang naganap sa unang siglo na sa ating kaisipan ay siyang pinakatamang panahon sa pagdating ni Jesus. Una, naghihintay ang mga Hudyo ng panahong iyon sa pagdating ng Mesiyas. Ang pananakop ng mga Romano sa Israel ang naging daan upang manabik sila sa pagdating ng Mesiyas. Ikalawa, pinag-isa ng Roma ang lahat ng bansa sa panahong iyon sa ilalim ng pamamahala nito at siyang naging dahilan ng pagkakaisa sa maraming lugar. Gayon din, dahil sa mapayapa ang pamamahala ng mga Romano, naging posible ang payapang paglalakbay. Ito ang nagbigay daan sa mga Kristiyano na ipangalat ang Ebanghelyo. Ang kalayaang maglakbay ay imposible sa ibang mga yugto ng panahon sa kasaysayan. Ikatlo, habang ang Roma ay nananakop sa aspetong militar, ang Gresya naman ay nananakop sa aspetong kultural. Ang isang pangkalahatang pormal na wikang Griego, kakaiba sa klasikong Griego ang salitang ginagamit sa kalakalan at siyang wikang ginagamit sa buong imperyo ng Roma na siyang dahilan upang ang Ebanghelyo ay maipangaral sa maraming grupo ng tao. Ikaapat, ang katotohanan na maraming peking Diyos o Diyos-Diyosan ang nabigong bigyan sila ng tagumpay laban sa mga mananakop na Romano ang nagtulak sa mga Hudyo na iwaksi ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosang ito. Gayon din naman sa maraming syudad na may pinag-aralan ang mga tao, ang pilosopiya ng mga Grego at siyensya ay hindi rin nakapagbigay ng kasiyahan sa aspetong espiritual gaya ng ateismo sa mga komunistang bansa sa kasalukuyan. Ang mga misteryosong relihiyon ng panahong iyon ay binibigyan diin ang isang Diyos na tagapagligtas na hinihingi ang isang madugong paghahandog na siyang nagbigay daan sa Ebanghelyo ni Kristo na maging kapani-paniwala dahil sa kanyang madugong paghahandog. Ang mga Grego ng panahon ding iyon ay naniniwala sa immortalidad o kawalang kamatayan ng kaluluwa, ngunit hindi ng katawan. Ika-6, ang mga Romanong sundalo ay nagganyak ng mga gustong maging sundalo sa mga probinsya at ipinakilala sa mga sundalong ito ang mga ideya at kulturang Romano gaya ng Ebanghelyo sa mga malalayong probinsyang hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. Ang pinakaunang pagpapakilala ng Ebanghelyo sa Britanya ay resulta ng pagbabahagi ng mga Kristiyanong sundalo na nakahimpil doon. Ang mga nabanggit na kadahilanan ang basihan ng mga taong naniniwala na ang panahon kung kailan ipinadala ng Diyos ang kanyang anak ang pinakaangkop na panahon. Nauunawaan natin na ang paraan ng Diyos ay mas mataas sa paraan ng tao, Isaiah 55:8. At ang mga ito ay maaari o hindi maaaring magandang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa partikular na panahong nabanggit. Mula sa konteksto ng Galatia 3 at 4, makikita na inibig ng Diyos na itatag muna ang pundasyon ng kautusan ng mga Hudyo na maghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Ang kautusan ay ginawa upang tulungan ang tao na maunawaan ang bigat ng kanilang kasalanan at dahil doon ay hindi nila kayang sumunod sa kautusan upang maging handa sila na tanggapin ang lunas sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus na siyang tagapagligtas. Ang kautusan ang naging tagapamahala, Galatia 3:24, upang ituro ang tao kay Jesus bilang tagapagligtas. Ginawa ito sa pamamagitan ng maraming mga hula tungkol sa Mesiyas na tinupad ni Jesus. Idagdag pa dito ang sistema ng paghahandog na pangrelihiyon ng mga Hudyo na itinuturo ang pangangailangan ng handog para sa kasalanan at ang kawalang kasapatan nito. At bawat handog ay laging nangangailangan ng isa pang paghahandog. Ang kasaysayan ng Lumang Tipan ang naglarawan ng persona at gawain ni Kristo sa pamamagitan ng mga kaganapan at kapistahang panrelihiyon, gaya ng pagpayag ni Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac o ang mga detalye ng Paskwa noong lumabas ang mga Israelita sa Ehipto at marami pang iba. Sa huli, dumating si Jesus nang kanyang ganapin ang isang partikular na hula. Binabanggit sa Daniel 9:24 hanggang 27, sa konteksto, ang mga linggong ito o mga pito ay tumutukoy sa grupo ng 7 taon.
hindi ng 7 araw. Maaari natin siyasatin ang kasaysayan at ilinya ang mga detalye ng unang 69 na linggo, ang ika-17 linggo na magaganap sa isang nakatakdang panahon. Ang pagbibilang ng 70 linggo ay nag-uumpisa sa pag-uutos na muling itayo ang Jerusalem, talata 25. Ang utos na ito ay ginawa ni Artajerjes Longimanus noong 445 BC. Tingnan ang Nehemias 2.5. Pagkatapos ng 7 na may dagdag na 69 o 69 imultipika ng 7 taon, sinasabi ng hula na mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. Ang mga tauhan ng isang pinuno ay darating at wawasakin ang syudad at ang santuaryo. At ang wakas ay darating na gaya ng baha. Nangangahulugan ng isang malaking pagkawasak, talata 26. Mayroon tayong hindi magkakamaling referensya ng kamatayan ng tagapagligtas sa krus. 100 taon ang nakalilipas sa kanya aklat na may titulong The Coming Prince, buong detalyado na kinuwenta ni Sir Robert Anderson ang 69 na linggo gamit ang mga taon ng propesiya. Kanyang kinuwenta maging ang mga leap year, ang mga pagkakamali sa kalendaryo at ang pagbabago mula sa BC hanggang AD at iba pa. Natagpuan niya na ang 69 na linggo ay natapos sa mismong araw na si Jesus ay matagumpay na pumasok sa Jerusalem, 5 araw bago ang kanyang kamatayan. Kung gagamitin man o hindi ang kwentadang ito, ang punto ay tumatama ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo sa panahon na idinitalye sa hula ni Propeta Daniel mahigit 500 taon bago iyon mangyari. Ang panahon ng pagkakatawang tao ni Kristo ay naganap sa panahon na ang mga tao ay handang-handa na sa kanyang pagdating. Ang lahat ng tao sa bawat siglo mula noon ay may sapat na ebidensya na si Jesus nga ang ipinangakong tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang pagganap sa mga kasulatan na inilarawan at inihula sa lumang tipan ng may nakamamanghang detalye. Iyan ang aming sagot sa tanong na bakit ipinadala ng Diyos si Jesus sa panahong kanyang itinakda? Bakit hindi mas maaga? Bakit hindi sa ibang panahon? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.